Pag-uusapan po natin about tears. Patungkol sa mga luha. Diba? Let's talk about it. Sa simbahan pong ito, lahat ng bagay pag-uusapan natin. Because everything in science can be pointed back to the creation of our Lord. So ano rin po yung composition ng isang luha? Number 1 daw po, ito ay composed of water, tubig. Right? Okay, number 2, hindi lamang yun. Composed siya ng electrolytes. Yung electrolytes, merong sodium, potassium, chloride, bicarbonate, magnesium, and calcium. These are what give tears their salty taste. Diba? Minsan pag sobrang alat ng luha, baka pwedeng sausawan na rin, ano? Pero ako kasi, ganun, diba? Malalasahan natin luha. Anyway, pati pawis, maalat din eh. Ang luha raw, ganun. Kaya pag natikman natin luha natin, pag gumapang dyan, maalat-alat. Yan, yun daw po yan. Hindi lamang yun, ha? Hindi lamang 1 and 2. Number 3, ang luha daw composed of proteins. Merong lysozyme, lactoferrin, lipocalin, and IgA. The tears have only about 1/10 of the protein of the blood plasma. Hindi lamang yun, ang luha po merong lipids or fats. Number 5, meron din siyang mucins, proteins that help with lubrication. Ganun yung ibinuhos na panahon ng Diyos para maging perfect yung composition nitong luha. So nakita natin yung pagdating sa details po ang Diyos. When it comes to details, ang Diyos po detalyado. Magmana tayo sa Diyos. Let's take all the details needed, lalong-lalo na sa gawain, sa paghahayag ng kanyang mga salita, maging sa paggawa sa kanyang iba't ibang klase ng mga ministries. Ano naman po yung the science of crying? Alam niyo po ba na may mga scientists, may kanya-kanyang expertise sa mga science, di ba? Mga scientists pala, may kanya-kanyang field of expertise. Merong grupo ng mga scientists, minsan, napag-usapan nila, teka muna, lahat na yata, natakal natin, what about the tears? Yun naman ang kagandahan po sa science. Kasi meron din naman mga Christians na mga scientists. Hindi po lahat atheist. Hindi lahat po nanggaling sa unggoy dahil evolutionist sila, according kay Charles Darwin. Hindi po. Meron pa rin mga Kristiyanong mga scientists. Kaya kadalasan sila yung mga naiisang tabi. Pero merong grupo ng mga scientists, for some reason, biglang naisip nila, ano ba yung luha? Let's talk about it. Kasi nag-i-exist siya eh. Tangible siya, nakikita siya. Ano ba meron dito sa luha na lumalabas sa ating mga mata? Kaya here are some facts patungkol po sa luha. Kahit luha lang yan, marami po tayong mapag-uusapan about it. At kasama po itong mga babanggitin ko. The science of crying. Number 1, humans are the only creatures whose tears can be triggered by their feeling. Tao lang po ang lumuhuluha ng ganun. Eh kuya, paano yung mga buhaya? Kasi di ba mayroong crocodile tears? Idiomatic expression lamang po yun. Kumbaga mag-ingat ka kahit luluha-luha yan. Kasi ang buhaya lumuluha din. Yung sabihin, nagkokonwari lang yun. Buhaya nga eh. Kaya mag-ingat daw ang tao sa crocodile tears. Marami pang mga animals. Yung isda kaya, umiiyak kaya ang isda. Who knew? Kasi nasa tubig na eh. Pero according po sa science, ilan lang talaga sa creation ang merong ganyang klase ng luha na pinag-uusapan natin. Tao lang po. Tao lang. Kaya sige, mag-alaga ka ng mga emotional, emotional support pets para i-boost mo yung luha mo sa kanila. At least sa mga yan, hindi naman sila yung mga tipong luluha rin kasama mo. At least na-absorb nila at makapagbigay ng fun, di ba, sa atin. So only humans are the only creatures whose tears can be triggered by their feelings, especially by their feelings. Ang unggoy umiiyak din, pero hindi naman yung iyak na katulad sa tao eh. Papaliwanag po natin. Maya-maya. Sa mga baby po, tears have the obvious and crucial role of soliciting attention and care from adults. Kasama po sa disenyo ng Panginoon na hindi lang siya umiiyak-iyak. Di ba talagang totoo yung iyak ng baby? May luha kasi siya. Kapag nakita natin ang luha ng baby, matitiis mo ba? Yung pusa na nga lang, pag tinitigan ka, ng laki yung mata eh. Lusam ang puso mo eh. Yung pa kaya yung luha ng isang baby, ng isang bata? Siyempre, hindi. So, pang-solicit din yun ng attention mula sa mga adults.
Crying is more than a symptom of sadness. It is also triggered by a range of feelings, from empathy and surprise to anger and grief. Tears are a signal that others can see. Kahit itago natin ng todo yung ating nararamdaman, especially mga kalalakihan, once ang lalaki, especially ang babae, especially mga lalaki, lumabas yan, matindi na talaga pinagdadaanan nitong lalaking to. Meron ba kayo naisip na taong minsan hindi nyo nakitang umiyak? Malamang meron kasi po ang scientist din baffled sa kanila. Alam niyo po ba itong science of crying, nagsimula siya, nagtataka yung mga scientists, bakit may mga taong hindi marunong umiyak? In turn, ang nangyari, ang pinag-usapan nila, mas malalim ang ginawa ng pag-aaral sa mga taong umiiyak because of the tears. So nga naman, may mga taong hindi marunong umiyak. O hindi umiiyak. Kaya kung sakaling meron tayong kakilala, talagang hindi mo nakitang umiiyak to, kahit ang problema. Pag minsang nakita mong tumulo na ang luha niyan, siguradong-sigurado, seryoso na talaga yung kanyang inalalagyan. Hindi lamang yon. In addition to the enzymes, lipids, metabolites, and electrolytes that make up any tears, emotional tears contain more protein. Iba yung kapag nanonood kayo ng mga Korean drama, na naiiyak kayo, iba yung talagang galing sa loob. You really felt it. Kaya ka naiyak, merong bumagabag talaga sa puso at isip mo. Iba raw po yung amount of protein na nandun sa luha. Kaysa sa mga iyakin lang talaga, kunding kibot iyakin. Nanonood ng mga drama, iyak. Diba? Iba po yun, iba yung totoong luha ng pusong nasasaktan. Mas marami siyang protein. Hindi lamang yon, dahil nga mas marami siyang protein, one hypothesis is that this higher protein content makes emotional tears more viscous. Mas malapot siya kaysa sa normal na sa mga luhang galing lang sa drama-drama. Mas malapot po pala siya. Bakit mas malapot? Dahil nga more protein, more content, higher protein content makes emotional tears more viscous. So they stick to the skin more strongly as mas matagal siyang pumatak hanggang sa ibaba. Hindi yung bagsak. Mabagal kasi kumakapit siya, makapal siya eh. Malapot siya. Making them more likely to be seen by others. Kasi po ang luha, again, parang traffic light. It's saying something about the person. It's saying something about ourselves. So, yung tunay na luha mula sa emosyon, mas malapot because of protein. At talaga naman, ang epekto nun, mas matagal siyang tumulo, mas mapapansin ngayon ng mga tao around. Indicators po ang luha that is there's something in that person. At kadalasan, yung something in that person ay sadyang masakit. Sadyang malungkot. Kaya, mas malaking tendency makita mo, makats ng atensyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lamang yon. Tears also show others that we're vulnerable. The vulnerability is critical to human connection. Huwag po tayong matakot kung sakaling meron tayong kahinaan. Because that makes us human. Yung pong vulnerability natin, that makes us human. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mag-astang parang wala lang, pero sa loob naman natin, hirap na hirap tayo. Diyan marami nagkakasakit kaagad. Tumatanda, nilalayuan. Napaka-cold naman kasi niyan. Alam namin may problema siya eh. Nakikita namin sa pamilya, tapos ayaw pa niya magsabi sa amin para may magawa man lang kami. Ano bang kaibigan pa naman kami? Bakit ganun siya? Di ba may mga kaibigan to rin na inis. May problema ka pala, bakit hindi mo sinasabi sa amin? Right? Tapos isang araw, mas masahol na yung kalalagyan niya. Doon ngayon may mga tao, bakit ka naman ganyan? Lahat naman tayo umiiyak, lahat tayo nasasaktan. Magsalita ka! Sabihin mo! Pare-pareho lang naman tayo dito. That makes us human and that makes more connection. Kasi pag naluluha ka dyan, di ba may lalapit ka agad sa'yo. O bakit ka naman umiiyak? Huwag mo sabihin pagkain na naman. Hindi. Nasaktan talaga ako sa ginawa niya. No? Ang dami-dami niyang pangako tapos lahat ipinako lang pala. Nakaka-attract siya ng attention, nakakaroon ng maraming connections sa mga tao around, especially the loved ones. Hindi lamang yon, according sa science, being able to cry emotionally and being able to respond to that
is a very important part of being human. Pag tayo naman daw kasi, pag nakakita tayo ng mga taong umiiyak, talaga naman lumuluha, na punong-puno ng protein, magkaroon naman tayo ng pusong malambot. Oh, kumusta naman? No, sa chat mo, parang pakiramdam ko, lumuluha ka ng punong-puno ng protein. Minsan naman, nai-express yun sa chats, di ba? Parang, ba't kaya ano? Ba't bigla niya binrote up to? Parang, ang tagal yata, dati, 1 second lang kami mag-usap nito eh. Parang, ano yata, maybe there's something wrong with this person. Maybe hindi lang niya gustong may kausap or maybe meron siyang tulong na gustong iparating, di ba? So mahalaga po 'yon, mahalaga 'yon. We are humans, kaya kinakailangan i-express ang lahat ng bagay. Hindi lamang po 'yon. Ito yung negative part naman ng paggamit ng luha. Crying is useful in manipulating others. Crying has really powerful effect on other people. Ako po, amen na amen ako dito. Kasi po ako, pag nakita ko ng may luha si Mrs., durog na ang puso ko nun. I think anyone, sino yung may gustong yung asawa mo, lagi mong nakikitang umiiyak? Sino yung may gusto yung anak mo, lagi mong gustong umiiyak? Sino yung may gusto na yung mga mahal sa buhay, nanay, tatay mo, gusto mo laging umiiyak yan? Hindi, di ba? Ang luha po, ginagamit na pang manipulate ng iba, pero yung sa kabilang parte naman, yung totoong klase ng luha, ito naman yung tipong talaga naman. Yung mga taong nakapaligid, hindi rin sila mapapakali. Bakit kaya siya umiiyak? Tanungin mo natin mo, hindi na naman dito rin siya makakain. Dati kain na kain yan eh. Ngayon hindi makakain. Baka mapano na yan. Di ba yung concern biglang buhos? It means nasasaktan siya for some reason. O baka ako naman mismo yung nakasakit sa kanya. Kaya kailangan kumilos ka agad. Huwag natin sasabihin, ang arte-arte nito. Yaka, papanood mo ng Korean drama. Pati luha mo, Korean. Crying in Korean. Korean protein ang laban ng kanyang luha. Huwag natin gagawin yun. Yung nga lang po kasi baka meron kasi mahilig mag-manipulate pag umiiyak. Anyway, makikilala naman natin sila eh. May mga artista rin naman kasi talaga eh. Kunting bagay, ang binanggit po ng mga scientists dito, minsan, yung pag-iyak po, ginagamit kapag halimbawa, nagkamali, nagkasala. Di ba, uunahan ka na kaagad? Natuklasan mo, may ginawang kalokohan to, mapuntahan nga. Dumarating ka palang, unahan na, iiyak na kaagad. Huwag naman tayong ganon. Kasi pag nahala tayo, parang yung the boy who cry wolf. Sa simula, nagsisimula may wolf talaga. Bandang huli man, nanloloko lang kasi talaga paulit-ulit. Umiyak ka dyan, malunod ka sa luha mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Nagbabackfire din kasi yung pagiging fake. Pero yun, laging totoo, makukuha yung tunay na dapat niyang makuha. Hindi lamang po yun about tears. Most people feel better 90 minutes after crying, not right after. Kasi pinagtalunan nila yon. Di ba, ang sarap nung pagkaiyak mo, pagkaiyak natin, nailabas ko na ang lahat. Di ba, parang sumama na sa luha yung sama ng loob, yung galit mo sa kanya. Pero majority po, talagang nawawa, kasi merong sasabihin, hindi pagtapos kong umiyak na naman ako. Talagang puro iyak, sama-sama ng loob ko. Kasi hindi talaga siya nangyayari, yung release na tinatawag, hindi right after, kundi after 90 minutes, more or less. Doon pa lang tayo mahihimasmasan. Diba? At nangyayari po sa atin yun. Paminsan-minsan, healthy rin yung umiiyak. Kasi kung wala tayong ibang alam na release or catharsis na tinatawag, at least yung pag-iyak mo, maya tanggal na siya. Ay, maraming salamat Lord sa luha. Maraming salamat Lord, mayroong tear ducts. Ang hirap kaya nang walang tear ducts. Ang isa pa kasi sa gamit ng luha, pang-lubricate ng mata, di ba? Ang hirap kaya matuyuan ng mata. Ilang beses tayong kumukurap. Di ba? In a minute. Kasi mahalaga yun. Ang mata kasi mabilis matuyo. So napakalago po ng tears. Sometimes, crying leads to catharsis. Yun yung process of releasing or time to sink in. Iyak ka ng iyak kasi kamamatay lang eh. Di ba? Katulad ni Heidi, yung namatay na bata, iyak ng iyak yung nanay, iyak ng iyak yung nanay. Pero after that, pag nakapagpahinga, nag-pray, ayan na, nagsisink in na, okay Lord, kinuha mo ng aking anak. Maraming salamat, I know na nandun ang bata sa inyong feeling. Yun ang kagandahan nun. After umiyak, nandun yung ganong klase ng pakiramdam. Ngayon, ganito. If tears are so important for human bonding, are people who never cry perhaps less socially connected? Inisip ko sila, baka may problema yung mga taong may tear ducts naman, pero hindi umiiyak. Baka kasi napaka-less connected nila sa kapwa-tao. Mahirap po yung laging mag-isa. Of course, marami dito nag-abroad solo, pero hindi sabihin, wala ka ng kausap. Siyempre naman, yung kakausap mo, tamang kausap naman. Di ba? Baka naman maging kaagaw pa yung kausap mo. Nasanay ka na. Nagsasalita dapat.
Lalo na ngayon sa communication, hindi na naman tayo mauubusan ng panahon. Kung wala na tayo sa trabaho, then talk to our loved ones. This yung open communication. So makipag-usap. Huwag tayong loner, makipag-usap tayo dahil mahalaga po yun. At one day, makakatulong din sila kapag tayo meron ng luhang pumapatak mula sa ating mga mata. So yun po yung science of praying. Mahaba pa po yan. Kinuha ko na lamang yung mga points na kakasya sa oras na meron tayo. Kaya nga po, ang pamagat ng mensahe sa araw na ito, walang iba, luha. Tingnan natin, kung tayo umiiyak tayo naluluha, huwag natin kalilimutan, even the Bible characters, umiiyak din po sila. So magbibigay po ako dito ng ilang mga Bible characters na umiyak or lumuha. Ilan lang po ito kasi maraming po sila. Halimbawa si Hannah, sa 1 Samuel 1:10, and she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Nag-iiyak siya ng merong ano raw meaning ng anguish? Severe mental or physical pain. Yun daw po palang meaning ng anguish. Ang Panginoon, nung siya po nag-pray sa Garden of Eden, yung huling gabi, yung chapter 17 ng John, di po ba, grabe yung pawis niya. Nagputukan lahat ng mga blood vessels, kaya yung pawis ng Panginoon, dugo. Dugo ang lumabas sa katawan ng Panginoon. And of course, imagine the tears na mula sa kanyang mga mata. Si Hannah po, ganun din. So si Hannah, she wept in anguish. Hindi lamang siya. Si Mary Magdalene, sa John 20 verse 11, ito yung time ng Panginoon, inilibing na. So, pumunta si Mary Magdalene nung sumunod ng mga araw upang linisin yung katawan. No? Mary stood outside by the tomb weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the tomb. Ito yung mga tunay na luha ito. Tunay na luha para sa ating Panginoon. So, dalawang babae. Ibig bang sabihin ito, mga babae talaga iyakin or what? Hindi po. Si Joseph the dreamer, Genesis 45:1 and 2, nung magkakaharap na sila magkakapatid, and we know the story already. After siyang gawan ng napakasama ng kanyang mga kapatid, isang araw nagkita-kita sila at siya ngayon ang second in command ng Pharaoh, siya yung master ng kanyang mga kapatid, nabagbag ang kanyang kalooban, na makita niya mga kapatid niya, ang mukha ng kanyang mga kapatid. Alam po, isa sa story nun, gaano man kasama yung ginawa ng kanyang mahal sa buhay, mahal niya pa rin in the end. Kinakailangan po itong banggitin, kung meron tayong mga loved ones, hanggang ngayon, galit pa rin kayo. Kung ikaw ang Kristiyano, ikaw nakakarinig ng salita ng Diyos, ayusin mo. Hindi, siya naman talagang evil sa nangyari na yun. Kahit na. Pamilya na nga lang kayo, kayo na lang. Iisang bangka lang kayo. Nag-aaway kayo tapos hindi kayo magbabate hanggang kamatayan. Hindi po yun karakter ng isang tunay na Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon, if you would like to be like the Father in heaven, forgive. 70 times 7, or ibig sabihin, walang hanggan. Hindi dapat napupuno yung ating lalagyanan ng bigas para kakalusin mo na. Hindi daw po totoo yung sinasabi sa pelikula. Dapat daw talaga tayo laging punong-puno ng kapatawaran kung paano ng Diyos never ending yung pagpapatawad sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ulitin ko po, iisang pamilya, iisang dugo ang nananalaytay. Tapusin na yung ganyang klase ng mga tampuhan. Hindi naman nakakatulong yan eh. Especially yung minamana mula sa mga lolo, napasa sa mga magulang mo, napasa sa inyo, napasa ngayon sa anak mo rin, hanggang sa nagkamatayan na sila, magkakaaway kayo. Hindi po maganda yung mga kapatid. Kung walang planong humingi ng tawad yung kamali, ikaw nang mauna, patawarin na natin. Yun ang nangyari kay Joseph. Joseph could not restrain himself before all those who stood by him, and he cried out, "Make everyone go out from me." Umalis kayo sa lugar na ito. Kasi nararamdaman niya talaga. So no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud. Humagulgol ng malakas si Joseph. At yung mga pinalabas niya, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it. Kahit pinalabas na niya yung kanyang mga bodyguards, yung kanyang tagalinis ng paa or what, narinig nila sa buong sambahayan ni Pharaoh yung malakas niyang pag-iyak. Dahil muli nakita niya ang mukha ng kanyang mga kapatid na ginawan siya ng hindi masukat na kasalanan. Let's be like Joseph. Wala pong ibang patutunguhan ang kawalan ng pagpapatawad, kundi mas maraming kahirapan. Heartbroken ka na nga, ayaw mo magpatawad, more heartbreaking things will happen in our lives. So, forgive. Madali lang mo sabihin yan, Kuya Eric, pero hirap gawin. Yes, mahirap, difficult, but not impossible.
Yun lang po ang sagot doon. Di, Kuya Eric, napakahirap niyan. Yes, napakahirap, pero hindi imposible. And with our God, all things are possible. With God, all things are possible. Katulad sa nangyari po sa buhay ni Joseph. Ni isa po, wala siyang pinaghigantihan. Yung magaling na asawa ni Potiphar, yung babaeng yon, wala na kaagad yun. Hindi sinabing at binalikan ni Joseph ang pamilya ni Potiphar, lalong-lalo na yung bruhang asawa. Walang sinabing ganun. Automatic yun. They are forgiven by the grace of God. Sa lahat ng pinakita ng Diyos kay Joseph, pinatawad niya ng lahat ng iyon. Hindi lang po si Joseph, maging si Pablo po, umiiyak siya. Acts 10:19. Sabi ni Paul, sa kabuuan ng kanyang ministry, serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews. Yung mismong kababayan ni Pablo, yung mismong karelihiyon niya nung araw, yun ang gustong ipapatay si Pablo. Ginagawa siya ng mga maling kwento. Inaalimura siya. Lahat na ng mga masamang salita, tinatanggap po ni Pablo. Ang tangi na lamang response ni Pablo, bukod sa prayer, is to cry sa paanan ng ating Panginoon. Crying is very, very useful. Instead of vengeance, iiyak natin sa ating Panginoon. Hindi po karuwagan ng pag-iyak. Hindi po totoo yung paglalaki ka, macho ka, hindi ka dapat umiiyak. Hindi po totoo yun. Ang tunay na lalaki, marunong lumuhod, marunong umiyak sa paanan ng ating Panginoon. Hindi lamang po yun, si Peter po, umiyak din siya. Matthew 26:75, ito po yung gabi na 3 times na, itinatwa or dininay ni Peter ang ating Panginoon. At yun na nga po, nangyari na siya. Nagmumura na nga si Peter sa pangatlo 3 times na niyang dininay, ay hindi ko kilala yan, sino ba yan? Ang ganda ng balbas niya. Dininay niya. And Peter remembered the word of Jesus who had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So he wept out and wept bitterly. Hindi lamang po maalat yung luha ni Peter, napakapait din po ng lasa. Pag sinabing he's weeping, crying bitterly, imagine that. Alam naman natin yung experience natin kapag nakakain tayo ng something na mapait na hindi natin kayang sikmurain. Ganun ang naramdaman ni Peter by that time. At kung mapapansin po ninyo, pag sila umiyak, hindi lang basta iyak. Hagulgol. Galing talaga sa loob. Tanong ko lang, sagutin na sa sarili nyo, nakarinig na ba kayo ng talagang taong humagulgol? Kasi pag nakarinig tayo ng taong talagang humahagulgol, alam mo talaga galing sa pinakamalalim ng kanyang pagkatao yung kanyang iyak. Akin po nakakita na ako ng ganyan. Hindi mo ma-i-deny yung sympathy na dapat mong ibigay. Kasi humahagulgol na yung tao. Kadalasan pa naman ng tao humahagulgol kapag may namatayan. Iba, of course, nakita natin na, na-witness natin, humahagulgol kasi iniwan. Ibang tipong pinakakuan ng marami. Tapos nung dumating na yung time na yung pangako mo, ibigay mo na sa akin. Bukod sa hindi na ibinigay, iniwan pa. Grabe yung hagulgol ng tao. That is humanity. But we can be more human kung marunong tayong rumisponde sa ganyang klase ng mga bagay sa buhay. So si David, ito po talaga, laging umiiyak to. Isa lamang to sa maraming mga Bible verses na nagsasabing siya ay umiiyak. At napakaganda po na sinabi ni David. Psalm 56:8. You have kept count on my tossings, yung kaya aking mga pagkabalisa. No? Hindi nawawaglit sa iyo, Panginoon. Hindi lamang yun. Put my tears in your bottle. Are they not in your book? May mga Bible scholars ang nagsasabi, maaring symbolical lang ito sinasabi ni David. Itong bottles. Kumbaga, para lang may paliwanag niya na ganun kahalaga sa mata ng Panginoon yung luha ng bawat Kristiyano. Meron mang bottles na pinaglalagay ng Panginoon sa bawat luha na iniluluha natin para sa Kanya or wala. It is still the same. Alam ng Diyos ang lahat. Kung sympathy, empathy na lamang ang pag-uusapan natin, ibinigay ng todo yun ng Panginoong Jesus. To the point, bago pa tuloy tayo lumuha because we are going to hell, namatay na siya beforehand for us. So yung supposedly iluluha mo dahil pupunta ka ng impyerno, wala na kaagad yun sa ginawa ng ating Panginoon.
Kasi siya ang substitute sa lahat ng ginawa natin kasalanan. Siya yung naging substitute natin na imbis na tayo yung pinahirapan, siya ang sumalo lahat nun. Ang ating Panginoong Jesus. Kasama po lahat ng mga luhang iluluha dapat natin, na-wipe na lahat yon away ng dugo ng ating Panginoon. Kung tayo po umiiyak pa ngayon, lumuluha, alalahanin po natin, supposedly, mas maraming luha kang iluluha. Pero nandang sa ginawa ng Panginoon, kukunti na lang yung iniluluha natin ngayon. Yun po yung sakop ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. So you put my tears in your bottle, are they not in your book? Nagtatanong si David, maaari kasi mamay nililisa pa ng Panginoon yung kanyang pag-iyak. Gaganon kakilala ni David ang amang makapangyarihan. Na even yung bawat pagluha ni David, laging nakarecord na yon. Ang Diyos po kasi, according sa Biblia, hindi siya nagkikip ng record of wrongs natin. Di ba, ang tao nagkikip ng record ng wrong eh. Ang hilig mahukay ng bangkay ng tao kasi, yung mga mababaho na, hinuhukay pa. Iyon ang tao. Mapanumbat. Napag-usapan na, nag-ayos na sila, pag nag-away ulit, huhukayin lahat yung mga nakaraan. Ang Diyos po hindi. Never. Ang haharapin mo sa Kanya yung may nawa mo ngayon. Kaya kinakailangan po ang paghingi ng tawad now. The moment we commit sin, mag-pray ka agad. Kasi hanggat hindi pa tayo nagpe-pray of repentance, dun ngayon, nako-compound yung mga kasalanan ginagawa natin. Pag hindi po tayo humingi ng tawad sa bawat kasalanan ginagawa natin, yun ngayon ang naiipon. But once tayo nag-pray, wipe lahat ang record, ang evil record, ang bad record ni Eric. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Hindi siya nagre-record ng wrongs, pero ang nire-record niya yung bawat luha na nagmumula sa ating mga mata, bunsod ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng concern sa kapwa, at pag-iyak natin para sa ating Panginoon. And of course, sino pa ba naman yung umiyak pa for us ultimately? Of course, the Lord Jesus Christ. John 11:35, ito po, dapat memory verse na to. John 11:35, Jesus wept. Yan lang po yung verse na yan. Dalawang salita. Pati yung full stop, yung tuldok kasama na. The shortest verse is one of the most important verse in the Bible. Saan ka nakakita ng Diyos umiiyak? Hindi dapat umiiyak ang Diyos because He is God. Supposedly ang Diyos hindi nasasaktan. Dapat ang Diyos, hindi siya nakakaramdam ng pagkaalimura, ng pang-aapi. Pero na magkataong tao ang ating Panginoon. Naranasan niyang lahat at higit pa yung kalungkutan, yung mga heartaches na nararanasan natin ngayon. Umiyak po ang Lord. Ang specific pong kwento dito, si Lazarus namatay. Close friend ni Jesus Christ po yung pamilya ni si Lazarus, si Mary, saka si Martha. Close friend niya po yung mga yan, matagal na niyang kilala. Until such time, in-reveal niya ang kanyang sarili bilang siya yung Messiah pala. Siya yun. So matagal niyang kaibigan yung mga yan. Ngayon, nung may sakit pa lamang si Lazarus, nakarating na sa kanyang balita, Panginoon, masama po ang lagay ng inyong kaibigang si Lazaro. Please come. Ang Panginoon ba, iniwan niya yung gawain by that time? Kasi po may gawain nun. Merong ministry ang Panginoon, nung dumating yung balita. Ganun ba? Hindi siya, mga kapatid, sarado mga Bible or mga sulatan. Pasensya na kayo, hindi matatapos to. No. Nagstay pa ng ilang araw ang Panginoon doon na parang walang urgent siyang narinig. Kaya nung dumating ang Panginoon ngayon sa area, sa lugar nila Lazarus at sinalubong siya ng mga babae, di ba, ni Mary, right, or si Martha, one of those sisters, ilang araw nang patay si Lazaro. Hindi yan yung tipong kamamatay lang, kanina namatay, kahapon namatay, hindi po. 4 days. Sa 3 araw po, ang patay, nalulusaw na. Yung mga liquid sa katawan, lumalabas na lahat yan. Kasi lusaw na yung loob, kinain na ng mga bacteria or what, right? Kaya umaamoy na yan. 3 days yun. Si Lazarus po, 4 days nang patay. So, sabihin, patay na talaga siya. Impossible na mabuhay pa talaga si Lazarus. Kasi yung mga parte ng katawan niya nalusaw, nasa lupa na, sinipsip na. Paano pa siya mabubuhay? Pero gayon pa man, alam niyo, ang Panginoon makasalubong yung babae, umiiyak yung babae, Jesus wept. Imagine that. Sa buong Bible, there is one person or persons na talagang ganun kalapit sa puso ng Panginoon. To the point nang mamatay yung tao, ganun na lamang nabagabag ang kalooban ng Panginoon, and He cried. Jesus wept. Kaya yan po, napaka-short yan, 2 word lang yan with tuldok.
Pero pinakita dyan kung gaano talaga karubdob yung concern, yung pag-ibig ng Lord sa bawat isa sa atin. That is a very, very powerful verse in the scripture. But we know the story, right? We know about the resurrection of Lazarus. Lazarus, come forth. Diba? At the rest is history. Luke 19:41. Ito naman yung umiyak din ng Panginoon nung sa kanyang muling pagbabalik sa Jerusalem, yung triumphal entry. Ito po yung sumakay siya sa donkey, sa batang asno. Ito po yung may mga palaspas na yung mga tao. Hosanna! Hosanna to the Son of David! Yan po yan. Maranatha! Maranatha! Yun yung sinasambit ng mga tao. Ngayon, ang sabi po rito, now as he drew near do sa gate ng Jerusalem, he saw the city and wept over it. Naiyak ang Panginoon. Why? Kasi na-miss niya siguro, kuya, yung Jerusalem. Kasi tagal niya na wala doon. Na homesick siya ng todo. Kaya nang makita niya, naiyak siya. Alam niyo, hindi. Umiyak ang Panginoon na makita ang Jerusalem kasi napaka-unrepentant ng Jerusalem. Yun di ba? Oh, Jerusalem, Jerusalem. How I long to gather you, but you are not willing. Sabi ng Lord, ayaw talaga nila kay Jesus Christ. Ayaw nila. Sadyang may mga tao po ayaw kay Jesus. At nalulungkot po ang Panginoon para sa mga taong yun, even today. Ang sabi po sa aklat ng Peter, kung Diyos lang, ayaw niyang merong mapahamak. Ang gusto ng Panginoon, ang lahat ay pawang maligtas. Pero sadyang may mga taong ayaw sa Kanya, katulad po sa eksenang ito. He wept over Jerusalem. Nakikita niya ang kahihinatnan nitong city na ito dahil ayaw siyang tanggapin. Doon sinabi ng Panginoon yung Baruch haba Bashem Adonai. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Kasi po nasa Old Testament yan. At ang pinag-usapan doon, who came in the name of the Lord, of the Father, that is the Lord Jesus Christ. Kaso ayaw nila doon sa person na yun. Kaya ang Panginoon, lungkot na lungkot siya. Kaya ko kayong iligtas sa lahat ng klase ng kapahamakan. Lahat ng kalaban ninyo, kaya kong lipulin lahat. I can even save your souls. Hindi mapupunta ng impyerno, but ayaw mo sa akin? Ganun yung iyak niya. Parang sa mga bata lang, di ba? Kunyari, may bata talagang, let's say, hindi lumakas sa magulang, kaya lang yung magulang dumating, yung tatay man o yung nanay, yung bata ayaw sa kanya. Tara, may sariling bahay naman tayo eh. Magbabay ka na sa lola kasi doon na tayo sa bahay natin. Di ba ayaw sumama ng bata, di ba? Ayaw sumama. Pangakuan mo na yun. Nakita mo yung mga pictures ito, nang pinapanganak pa kita or what. Yung mga suot mo na yan, yung mga laruan na yan. It's from me, di ba sinasabi naman lola mo, sa akin nang galing lahat yan. Ayaw pa rin, di ba? O sige, pag ililipat ka na ibang school, kahit anong ipangako mo, ayaw. Ano ang mararamdaman mo ngayon? Sa kabila ng lahat ng magandang ginawa mo sa bata, at meron ka pang pangako pa na ibibigay ng mga gandang bagay pa, ayaw pa rin sumama sa'yo. Ano ang ngayon na mararamdaman mo bilang magulang? Durog ang puso. Higit pa doon ang naramdaman ng ating Panginoon sa Jerusalem. At hindi po yun tumigil sa Jerusalem lamang. Even today, kahit naririnig na ng tao na hindi nila kayang baliktarin yung naririnig ng katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, talagang ayaw lang nila sa Lord. Kaya ang Panginoon nagdurugo ang kanyang puso, especially po sa mga pagkakataong ito. And panghuli po, Hebrews 5:7. Kinukwento ito ng sumulat ng Hebrews. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. So ang Panginoon pala, hindi lamang siya nagpe-pray kasi madalas pong humihiwalay ang Panginoon sa mga apostol. Kung hindi madalas, every night, pagtapos na yung ministry, magpapahinga na sila, ang Panginoon po humihiwalay talaga. Sa umaga, makikipag-usap muna siya sa Father. Sa gabi, bago matulog, makikipag-usap din siya sa Father. At ang sabi po dito, hindi lang pala yung basta prayer lang yung ginagawa ng Lord. Ang sabi po dyan, meron siyang fervent cries and tears. As in, umiiyak ang Lord. Each and every time, nakikipag-usap siya sa Ama. After ng isang maghapong gawain, maghapong ministry niya sa mga tao. Sino pa naman hindi maiiyak? Ang Panginoon bumubuhay na nga ng patay. Yung mga tao naman, yung binuhay niya, gustong patayin ulit. Sino hindi maiiyak doon? Nagpadilat siya ng mga bulag. Di ba? Yung mga nakakakita, ayaw sa kanya. Pinakain niya na yung laksalak sa mga tao sa pamagitan ng ilang piraso isda saka tinapay. At the end, kapag walang tinapay saka isda, iniiwan siya. Yung pong 5,000 na yan, pinag-uusapan doon, hindi po lahat doon mananampalataya. Kasi ang Lord minimum nasabi,
kayo naman, hindi naman kayo sumusunod sa akin dahil sa aking mga salita eh. Kundi dahil sa mga tinapay, yung mga pagkain ibinibigay ko sa inyo. Sinong hindi maiiyak dun? Na kaya ka lang sinusunod kasi may pakinabang sa'yo. After ng pakinabang nila, lalayo na lang, iiwan ka na lang. At nung ikaw na nakapako sa krus, isa sila sa sumisigaw ng ipako sa krus. Sino ang hindi maiiyak dun? Yun po yung lahat ng yan at higit pa pinasa ng Panginoon sa kanyang balikat. At alam niyo mga kapatid, huwag na tayong dumagdag pa. Doon sa bigat ng krus na yun, na kanyang isinampa sa kanyang balikat. Huwag na tayong sumampa kasi napakahirap na ng dinanas ng Lord. Kaya nga po sinabi rin sa aklat, di ba, sa Book of Hebrews, wala nang pangalawang pag-aalay ng buhay ng Panginoon. Nang simapa ko sa krus, that's it. Kaya nga sinabi doon, it is finished. Wala na. So, do ourselves a favor, worship the Lord, believe in Him, ibigay natin yung faith natin sa Kanya, tanggapin siya, follow Him, habang pasan natin yung kanya-kanya natin mga cross sa buhay. Ang Lord din kasi nagsabi nun, di ba? If you really want to follow me, then deny first yourself. Then take up your cross daily, then follow me. So ang tanong ngayon, sabi ng Panginoon, kasi daily daw dapat yung sarili nating cross pinapasa natin. Ano yung cross ngayon na nakapatong sa ating mga balikat? And lastly, ito po ang ating promise to claim. Sa Biblia, patungkol sa pagluha, sa tears, kailan ba matitigil ang lahat ng ito? Kailan ba darating yung time na hindi na ako kailanman malulungkot, iiyak, hahagulgol? Kaya na mangyayari? Siyempre, bukod sa pag namatay, siyempre tayo, tapos na lahat yun. Di ba? While we are here on this planet, we will cry. Walang sinabi sa Biblia na okay, pag nag-born again ka, una, wala ka ng sakit ever. Hindi ka na magkakasakit. Mali po yun. Ang daming Kristiyano namatay sa cancer. Pastor pa nga, namatay sa cancer eh. Kasinungalingan po ang pinapangako ng ibang pastor na pag nag-born again, hindi na nagkakasakit. Pag ikaw naging born again ka, yayaman ka. Wala pong sinabing ganun sa Biblia. Wala. Ang yumayaman po sila mismo. Nakakulong na nga isa eh. Multi-billionaire na pastor. Nasaan siya ngayon? Nasa kulungan. Praise the Lord! Ipinakita ng Panginoon sa atin, yung ganyang klase ng mga tao, hindi makalalampas sa kanyang hustisya. And God is not yet finished with that person at lahat ng mga alipores niya. God is not finished at all. Ano yung pinag-usapan natin? Bakit di pa finished? Okay, sa Book of Revelation. Di ba? When we die, akala natin tapos na lahat, di ba? Pero meron pa po. May magaganap pa after the death of anyone. Gayunpaman, ito ang pangako ng Panginoon sa atin na nabubuhay pa sa panahon na yon or namatay nang meron taglay na pananampalataya sa ating Lord. Sa Revelation po 7:17, sabi niya, "For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and He will guide them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes." This is talking about what? Sa piling ng ating Panginoon. Pinag-uusapan namin ni Mrs. kasi yan ang laman ng balita ngayon. Every day, hindi po kami nagsasawang makinig. Kahit nakakasawa na, sige, baka may bagong revelation or what. Sa ika namin, yung mga magnanakaw, yung mga, nabanggit sa Biblia kung sino yung pupunta sa impyerno, dapat lang sa mga ginagawa lang mapunta sa impyerno. Pero totoo nga, according sa Book of Revelation, sa Biblia, na mayroong mga areas sa hell na mas mainit kaysa sa iba. And me, myself, I believe the hottest place in hell ay ibibigay sa mga taong nagsasabing sila'y makadiyos, ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa kanilang mga simbahan, and yet, kabaligtaran na kanilang ginagawa. They are Luciferian. Mga taong mukhang anghel ang liliwanag, pero isang araw i-reveal ng Panginoon, mga demonyo. So kung makukulong sila dito, meron pa silang pupuntahan when they die sa loob ng kulungan. And God reserved the hottest places on hell sa mga katulad nila. Ang dami po niyan. Mga manlolokong pastor. Ang sabi sa Biblia, mas malaki ang pananagutan nila kaysa sa iba. Hindi lamang yung pagdating nila sa impyerno, nakareserba pa yung mas pinakamaiinit na parte ng impyerno sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi nyo sana narinig ang aking mga salita, wala sana kayong kasalanan eh. But since narinig nyo na, now we are accountable na gumawa ng something about it. To follow it, to obey.
Dahil kapag narinig na sa salita ng Panginoon, hindi natin sinusunod, then we are accountable sa kanyang harapan. Katulad ni Adan, katulad ni Eva. And Revelation 21:4, ito na ngayon. Sabi niya, again, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, wala nang mourning, yung paghagulgol, yung sobrang pagkalungkot, wala nang crying, wala nang pain anymore, for the former things have passed away. So, hanggat buhay tayo, we will cry. Hanggat buhay tayo, daranas tayo ng maraming hirap sa buhay. Huwag lang tayong bibitiw sa kamay ng Panginoon. Mangyayari yung gusto natin na wala nang tears forever pagdating na po natin sa piling ng ating Diyos. Life is so short, do not waste it. Kung iniisip mo, hindi, batang-bata pa naman ako, sana ako magseseryoso sa mga bagay na yan. Hindi mo alam kung hanggang saan ang taon mo sa mundong ito. Kung hanggang ilan lang yung birthday mo every year. Minsan, hindi ka pang aabot ng birthday mo. Bago pa, after mismo ng birthday mo, o birthday ng tao, kinukuha na, di ba? No one really knows. Kaya wag nating sabing, bata pa naman ako, marami pa akong panahon yan, later. Don't be late sa mga bagay na ito. Alang-alang sa Panginoon, and of course, alang-alang din naman sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. So yun po ang promise ng Panginoon, one day there will be no more tears. Puro joy ang ating mararanasan sa kanyang piling.